Good morning po guys, kumusta po kayo lahat yan guys? Sana sa umagang ito ay okay lang po tayo lahat. Sa nagdaan natin mga video guys, napag-usapan natin yung tatlong kategori ng mga gamot na ginagamit natin sa pag-i-spray. Maliban doon sa ating pinapakita na yung pangpakintab, tapos yung root grow at saka yung sticker. Mayroon tayong gamot na laging ginagamit, yung pesticide, fungicide at saka yung herbicide. So sa umagang ito guys, mayroon lang akong ipakilala sa inyo na isa pang gamot na ginagamit namin sa aming project. So baka itong gamot na to makatulong po sa inyo kapag kayo po ay naghahalaman, nagulayan, tapos yung sa mga prutas. Pwede din to. Itong guys, yung Binomil. Ayan Binomil. Nakalakay dito guys yung yung specification niya. The systemic fungicide for the control of certain diseases. Tapos ang specific dito yung mango, rice and other crops. Specific yung under the direction for use. So dito sa pakete niya, meron dito mga prutas. Mayroong mangga, pakwan, tapos saging at saka yung bilog na to. Yan yung prutas na yan. Tapos palay. Tapos dito sa likod guys, dito yung nasa ayan dito sa kabilang side, ito yung yung mga crops. Dito na side, ito yung mga crops. Tapos ito naman, ito yung mga disease na kaya niya kontrolin. Tapos dito sa gitna ito, yung sukat. Yung sukat niya sa yung sa 16 liter. Nakalagay dito palagi yung 1 to 2 tablespoon per every 16 liter. So yung isang knapsack na sprayer guys. Tapos dito sa pinakadulo, ito po yung interval before harvest. So anong ibig sabihin nito guys? Halimbawa yung yung pakwan mo malapit nang haharbisin, dapat mag-spray ka sa pakwan na 14 days before harvest. O kung ano namang gulay yon, halimbawa sitaw, o mga 20 days before harvest, mag-spray ka ng ganun. So ibig sabihin sa bawat prutas o gulay, may kanya-kanya silang yung interval. Ibig sabihin ng interval guys, na dapat halimbawa na lang mangga, so malapit na siyang ma-harvest, dapat mag-interval ka ng mga 10 days, halimbawa 10 days before harvest. Ibig sabihin nag-spray ka ngayon, tapos yung ng chemicals, yung power ng chemicals, pagdating ng ng 10 days, wala na. Pwede mo na siyang harvest yun, tapos pwede mo na kainin. Kasi kung ang recommendation dito, mag-spray ka ngayon, tapos magbibilang ka ng 10 days, mag-harvest ka. 5 araw pa lang nag-harvest ka na. So yung latak ng ng power ng gamot nandoon patangay-tangay pa sa prutas. So yung kumakain ngayon malalason. So yun ang ibig sabihin dito guys, yung niya na to, tagubili na to. Kaya ang mga diskarte talaga guys, sa bawat bawat gamot, dito talaga tayo nakabase sa label. Kasi yung pagka-design kasi dito sa manufacturer ng gamot, para halimbawa nalason tayo,
tapos hindi sila naglalagay ng label dito, pwede natin balikan yung manufacturer ng gamot. Na yung halaman na na-spray ko doon sa yung kumakain na lason sa gamot nyo. Tapos mga tuwiran naman ngayon yung manufacturer na naglalagay kami ng label Hindi nyo ba sinunod? So dito yung katuwiran nila guys palagi sa label. Kumbaga kung bumili tayo ng sasakyan, halimbawa kotse, mayroong nakalagay doon na manual. Yung pocketbook na ibigay sa iyo kapag bumibili ka ng kotse. Nandoon yung manual, mga guide. So mabangga mo man yun, yung kotse na yun, dahil may manual sila na pinapadala sa iyo. Kasuhan mo man yung company ng ng sasakyan na binibilhan mo. Yung manual ang magiging katuwiran nila. May nagpadala kami ng manual paano gamitin tong sasakyan ito, hindi nyo ba sinunod? So ganito po yung gamot. So sa larangan ng guys, paghahalaman, pagpuprotas at saka yung sa mga flowering. Kasi sa halimbawa ang product mo bulaklak, halimbawa na lang rose o di kaya cerbera o ano mang mga bulaklak na gusto mong ibenta, mga sunflower. So kung hindi mo susundin yung label doon sa pang-spray mo ng bulaklak, minsan ang bulaklak nangungulubot din. Mawala din ang quality niyan pag ibenta mo doon sa market. So kailangan sundin mo ang label. Kahit anumang uri ng gamot, mapaprotas man yan, mapagulay man yan, mapabulaklak man yan, mapalay, mais, dapat lagi tayong sumusunod sa label guys. Kasi pag hindi natin sundin tong label, once na magkamali tayo, magkakaroon man ng kaso-kaso, lagi tayong talo kasi may label. So ganun yun guys. So ito naman, gamot na to, bakit kami dito bumibili? Kasi sa larangan talaga ng guys, pag-garden, dapat sa pesticide pa lang, dapat 3 klase o 4 o sobra pa. Kasi gumagamit kami ng yung lanit, pesticide, karate, pesticide, siga, pesticide, at saka marami pang iba. Pero ang lagi namin ginagamit ngayon dito sa hotel, yung lanit. Kasi yun naman ang hindi mabaho at saka matapang. Marami siyang sakop na papatayin. Pero sa mga vegetable, dapat pa iba-iba ang gamot nyo kasi may yung peste kasi yung may tinatawag na immune, na-immune sa gamot. So pag sinabing na immune, hindi na siya tatalab, hindi siya malalason. Okay, kaya pa iba-iba ang gamot. So sa pesticide pa lang, iba na yung yung marami na yung gamot mo. May fungicide ka pa, marami din ang gamot mo. Tapos yung herbicide. So sa fungicide naman guys, ito may binomil tayo. Tapos mayroon tayong Ditin, mayroon Puradan, mayroong Vitigran Blue. So marami pang guys, gamot sa halaman na nakalinya siya doon sa fungicide. So sana guys sa umagang ito na mayroon na naman tayong natutunan sa sa video na to sa kung paano natin gamitin yung gamot. Maliban doon guys sa sa label, mayroon pa silang nakalagay dito, dito sa bandang ibaba. Ito guys Ito. Dito pa sa kabila. So about sa naman to guys. About naman to sa safety. So kapag gumagamit tayo ng mag-i-spray tayo, dapat naka-face mask. Nung hindi pa nag-uso yung pandemic, 'di ba, mayroong face shield. Noon pa, nung gumagamit pa kami ng nung lagi kaming nag-i-spray, mayroon na talagang recommenda yung company na face shield. Yung parang sombrero, tapos may nakaano dito na salamin. Yung ginagamit guys sa sa mga welding, mayroon din yan sa pag-spray. Naka-gloves ka dapat, yung rubber gloves. Naka-mask ka.
Kasi kahit naka-face shield ka, tapos nag-spray ka banda dito, hinahangin, pinapasukan dito. So malalanghap mo ngayon yung yung talbog na medisina na in-spray mo. So naka-face mask ka na, naka-face shield ka pa. Tapos naka rubber gloves ka, nakabuta ka. Tapos pagkatapos mag-spray, kailangan mo na naman maghugas ka ng ng sabon, kasi ang diyan, yung halimbawa na mo pang tumalbog, minsan kasi magkakaroon ng aksidente diyan sa pag-spray. Yung bigla na lang yung hose mo biglang sumirit, mabaklas yung doon, yung mga pahigpit sumisirit dito sa may boundary. Kaya yung kahapon, halimbawa kapag nasiritan ka, kahit naka long sleeve ka, nabasa ngayon yung long sleeve mo dahil sumirit yung gamot, itong mga balahibo natin dito sa sa kamay, yung may mga balahibo, kuminsan kasi diyan sumusuksok yung ng medisina sa balahibo natin kasi open yan. So kapag masuksukan ngayon yan, makapasok yung gamot doon sa mo, sa kamay mo. So na yan doon sa katawan. So hindi ka man malalason dahil yan, tawag nito yung kasi ang pagkalason naman dapat dito talaga sa mo, sa lalamunan, inumin mo yung gamot. So automatic malason ka doon. Pero pag dito sa kasi sa kamay, sa mga balahibo mo, unti-unti yang pumapasok doon sa loob. So dahil hindi mo alam, allergy ka sa gamot, o di kaya may epekto yan para sa'yo, kung minsan nagka-create din yan ng sakit. Pero kung minsan pa yan, pwedeng po ang ang dahilan na malason tayo kapag hindi tayo mag-iingat. Lalo na yung yung sa mata natin. Dito sa mata natin, pag mapasukan to ng gamot, dahil parang dito sa ilalim ng mata natin open yan. Kaya nga nagkakaroon ng face shield. So ganun lang guys, yung i-share ko sa inyo na dapat maliban sa sumunod tayo ng label, susundin din natin yung direction dito sa baba. Kasi ito naman kasi kapag sinusunod natin, protection lang din po yan sa atin. So salamat sa panonood nyo guys sa video na to. Sana mayroon naman kayong matutunan sa vlog na to. At huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment dito sa ating comment section. Baka mayroon kayong konting kaalaman na pwedeng ibahagi natin dito sa sa vlog na to. Pwede naman nating basahin at tapos i-share natin yung kaalaman nyo sa iba. So maraming salamat guys. Ingat kayo palagi guys. Magandang umaga po sa inyo.